Magandang umaga. Click 125 version 3. Palyado siya. Issue. Dinala din sa atin ng may-ari. Palyado. Yan o. Pumupugak-pugak. Ang pangit ng andar niya o. Pangit ng minor. Yan. Yung nawawala. Ngayon, i-check natin para malaman natin kung ano ang sira, trouble. Yan, walang persa. So yun, kung makikita natin, yan. Palyado talaga siyang mga pumupugak siya at wala siyang tap. Ngayon, i-check natin kung ano ang pinagmulan ng kanyang pamamagitan. Tutok lang sa aking mga videos para palagay ko. Shoutout sa may-ari. Papapots pa! Pwede sa balong. Check muna natin yung fuel pressure kasi yung spark plug cap natapos na natin. Nagsimula muna tayo sa basic para alam natin. Yan. Hindi siya bumabangon ng 42 PSI. Yan. Mahina ang lumalabas na pressure galing sa kanyang fuel pump. I-check natin, inspection natin kasi baka filter lang, pero kung okay yung filter, bago yung filter, fuel pump ang problema, yung motor. Revolution mo. Yan. Sige. So ayun, bagsak nga. Hindi siya umaabot sa 42 PSI. Dapat pag ganito, 42 PSI ang pressure ng kanyang fuel pump. Asan sa issue ng Click B3, itong fuel pump na to. Yan. Nasa 25 PSI lang siya. Hindi nga naka 25, 24 lang. Revolution mo. Yung pressure, bubuksan natin yung fuel pump. Alright. Class na natin. Try muna nating palitan ng filter. Kasi medyo marumi na yung filter at yung o-ring medyo pipi na. Yan. Hindi na siya silyado. Ngayon, pag pinalitan natin ng fuel filter na ganun pa rin, yun, motor na talaga yung sir. Ikabit na natin yung bago niyang fuel filter. Subukan muna natin yung palitan ng fuel filter. Itong kinabit natin, may dalawa siyang clip. Hindi katulad dito na dating nakakabit, isa lang yung clip, kaya hindi siya nakasagad. Yan, natanggal siya. Kaya siguro pag humihigop yung fuel pump, hindi siya nakakahigop ng maigi. Kaya kulang yung pressure na lumalabas. Ngayon, napalitan na natin. Kakabit na lang natin. Napalitan na natin ng fuel filter, ganun pa rin ang ano niya, reading niya. Hindi siya umaabot ng 42. Yung fuel pump na ay naisira. Yung fuel pump motor. Fuel pump motor ini. Titignan natin kung may history code siya, at kung wala naman, i-reset natin yung ECU kasi nag-backlash tayo ng mga sensor ng socket. Kailangan natin i-reconfiguration siya. Ngayon, tignan natin kung may history ng error code, no trouble code. Ngayon, monitor muna tayo sa engine data. Panda rin natin. Monitor tayo sa engine data. Yung mababa ang kanyang RPM kasi nga hindi makapagbigay ng tamang pressure yung kanyang fuel pump, kaya ganyan kababa yung kanyang RPM. Nasa 1.2 lang. Dapat maglalaro siya ng 1.4 to 1.7. Battery voltage okay naman. Yung TP sensor 39, masyadong mababa. Yan, mababa. Dapat nasa 42 hanggang 47. Kaso i-adjust natin to pag nabilihan na ng fuel pump para maibalik natin sa dati, sa standard. Pati yung injector niya delay kasi nga doon, dahil nga doon sa
fuel pump na mahina na. Right. Ngayon, i-ano na lang natin, i-reset muna natin kasi bibilhan pa natin ng fuel pump. Right. So yun, tapos na nating ma-reset. Okay na. Babalik na lang natin.